Good morning po sa lahat. Isa pang maliyugto na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating alayong umaga ay paniwalaan, ipamuhay, ibahagi. Paniwalaan, ipamuhay, ibahagi. Isa po sa pinakamahalaga, kundi pinakamahalagang pangyari, katotohanan sa ating pananampalataya ay ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon Hesus. Kaya sa Mateo 28:5 and 6, sabi po roon, ito ang sinabing paniwalaan ng mga babaeng tagasunod ni Kristo. Sabi po roon, ngunit sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito sapagkat siya'y muling nabuhay. Gaya na kanyang sinabi. Halika kayo, tingnan ninyo ang pinaglibingan sa kanya. Kaya maniwala po tayo na ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. At ano po kabuluhan nga ng isang patay na tagapagligtas? Dapat tayong maniwala ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Ikalawa po, ating bahagi po sa iba ang katotohanan na ito. Ay nga sa bahagi ng verse 7, sinabi po ng anghel sa mga babae, magmadali kayo at ibalita sa kanyang mga alagad na siya'y muling nabuhay. Kaya po ang pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus sa isang sangkap na ebanghelyo na dapat natin ibahagi sa mga tao upang sila po ay maligtas. Niliputas natin paniwalaan ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus at bago pa natin ito ibahagi sa iba, ito ay dapat nating ipamuhay. Pamuhay po ang katotohanan ito na ang Panginoon Hesus po natin ay muling nabuhay. Ay nga po sa Colossians 3:1, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo. Kaya't ang pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Dahil po ang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay, at naghahari sa kalangitan, ating mahigit na pahalagahan. At po ang ating tunay na priorities ay mga bagay na makalangit, spiritual, at walang hanggan. Naman naman ating pong tunay na paniwalaan, isabuhay at ibahagi ang katotohanang ating Panginoong Hesus ay muling nabuhay. Salamat po.